Isang araw, nakaluhod ang buong pamilya de los Reyes sa aking harapan. Habang nagmamakaawa na, huwag ko silang ilubog sa kangkungan. Ngumiti lang ako habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng kanilang munting kaharian sa Makati. Ako, si Marcela Villamor ang lihim na may-ari ng Aurora Capital. At ang babaeng itinuring nilang basahan ay siya palang hahawak sa kanilang leeg. Isang hampas lupa na. Tulad mo, walang karapatang tumapak sa bulwagan na ito. Tingnan mo nga ang suot mo. Mukhang basahan na, galing sa basura. Umapaw ang nanginginig na pulang alak mula sa baso ni Doña Carmen at direktang dumausdos sa dibdib ng aking damit. Malamig, mabalasik. Bawat patak ng pulang likido ay tumagos sa kupas na tela ng lumang terno na ginawa ng aking ina bago siya pumanaw. Hinding-hindi ko makakalimutan ang damit na ito. Ito ang huling telang hinawakan ng nanay ko bago siya iginupo ng sakit sa isang maliit na kwarto sa squatters area. Sakit na sana ay nagamot kung hindi lang siya tinanggihan ng pamilya de los Reyes nang humingi siya ng kaanting advance sa kanyang sweldo pagkatapos ng 20 taong paglilingkod bilang kanilang mananahi. Tumayo ako rito sa gitna ng marangyang gala ng pamilya de los Reyes sa Makati. Hindi para magreklamo, kundi para magbakasakali. Naisip ko na baka sa loob ng maraming taon, nagkaroon man lang sila ng kaanting awa o pagsisi sa kanilang puso. Pero mali ako. Maling-mali ako. Nanginig ang aking mga kamay habang sinisikap kong punasan ang pulang mantsa sa aking dibdib. Ang lalamunan ko ay parang pinipiga, walang boses na lumalabas. Walang ni isang luha ang pinayagan kong pumutok sa harap nila, ngunit sa loob-loob ko nadudurog ang bawat natitirang piraso ng aking pagkatao. Ano bang tinatayo-tayo mo dyan? Ang malamig na boses ni Leandro de los Reyes, ang CEO na puring-puri ng lipunan, ay sumampal sa akin. Lumapit siya hawak ang kanyang mahabang baso ng scotch at tumingin sa akin na tila ba ako ay isang dumi sa ilalim ng kanyang sapatos. Tingnan mo ang ginawa mo sa gown ng mami ko na dumihan tuloy dahil sa pagharang-harang mo sa daan. Lumuhod ka at punasan mo ang sapatos ko gamit ang laylayan ng mukha mong basahan. Nagtawanan ang mga negosyante at matataas na tao sa paligid. Bawat halakak ay parang punyal na sumasaksak sa aking dibdib. Nakulong ako sa gitna ng napakalaking bulwagan, pinalilibutan ng mga taong nakasuot ng mamahaling alahas, ngunit may mga pusong mas madilim pa sa gabi. Diyos ko, bigyan mo ako ng lakas. Bigyan mo ako ng lakas. Bakit sila ganito? Bakit napakasama ng mundong ito sa mga taong wala namang ginagawang masama, kundi ang magmahal at maglingkod ng tapat? Bakit kailangang yurakan ang danggang ng aking ina, kahit wala na siya sa mundong ito? Sa sobrang sikip ng aking dibdib at sa matinding sakit na hindi ko na kayang pigilan, bigla akong yumuko at mabilis na pumatak ang aking mga hakbang pabalik. Sa aking pagmamadali na makatakas sa kanilang matutulis na tingin, naisagi ng aking braso ang mataas na mesa ng mga kristal na baso. Tumama ang mga ito sa semento at nabasag sa daan-daang maliliit na piraso na lumika ng isang nakakabinging ingay sa gitna ng katahimikan ng bulwagan. Hindi na ako lumingon. Tumakbo ako palabas sa malamig na hangin ng Makati habang bumubuhos ang ulan. Nanginginig ang aking mga daliri habang inilalabas ko ang aking lumang telepo na mula sa aking bag. Sa gitna ng labis na takot, sakit at kawalan ng pag-asa, pinindot ko ang iisang numerong pumapasok sa aking isip. Ang numero ng taong itinuring kong pangalawang ina at ilaw sa gitna ng dilim. Sister Elena. Ang pabulunggong usal nang sumagot ang kabilang linya
habang ang aking boses ay ganap ng nawawalan ng lakas dahil sa hagulhol. Tulungan niyo ako! Ginawa nila ulit sa akin. Ginawa nila ulit ang ginawa nila kay nanay. Hindi ko alam sa sandaling, yun ng aking pinakamatinding kahinaan, pumasok ako sa isang bitag na mas mabagsik pa kaysa sa pamilya De Los Reyes. Habang bumabagsak ang malalakas na patak ng ulan sa salamin ng kotse, ang tunog ng nabasag na kristal mula sa bulwagan ay patuloy na umuulit sa aking tainga. Ang bawat lamat sa salamin ay tila nagpapaalala sa akin ng sarili kong buhay. Vulnerable, pilit na dinudurog ng mga taong mayayaman na akala mo ay pagmamay-ari ang buong mundo. Ngunit sa kabila ng lamig ng gabi at basang terno ng aking ina, may isang bagay na nagpanatili ng init sa aking dibdib ang galit. Ilang oras pagkatapos ng insidente, habang nakatitig ako sa malabo kong refleksyon sa salamin ng aming maliit na safe house, naging napakabilis ng mga kaganapan. Ang mukha ko ay kumalat na sa social media. Kinuha ng pamilya De Los Reyes ang maikling clip kung saan naisagi ko ang mesa ng mga baso at inedit ito upang magmukha akong isang baliw na hampas lupa na pumasok sa gala upang manggulo at mang-extort ng pera sa kanilang pamilya. Bawat komento ng mga tao sa internet ay puno ng panggugulo at paghahamak. Tinawag nila akong madumi, walang edukasyon at salot sa lipunan. Ang hiya na ibinuhos nila sa akin ay hindi lang basta pambabastos ito, ay isang pampublikong pagbitay sa aking danggal. Napanood mo na ba ang balita, Marcela? Ang tanong ni Sister Elena sa telpo, no kanina ang kanyang boses ay puno ng malambot na pag-aalala. Huwag kang matakot, anak. Ang Diyos ang bahala sa kanila. Gamitin mo ang kapangyarihan mo sa Aurora Capital upang ilagay sila sa kanilang kalalagyan. Tumango ako kahit hindi niya ako nakikita. Tama si Sister Elena. Handa na ako. Pumasok ako sa maliit na opisina kung saan nakaupo si Rosario, ang aking pinaka-pinagkakatiwalaang assistant at matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Siya ang tanging nakakaalam ng tunay kong pagkatao bilang ang lihim na tao sa likod ng Aurora Capital. Rosario. Ang malamig kong utos habang itinutuwid ang aking taytay. Ilabas mo na ang Vault B files, ipadala mo sa Securities and Exchange Commission at sa pangunahing pahayagan sa Maynala ang mga patunay ng money laundering at hindi pagbabayad ng buwis ng De Los Reyes Group. Tapusin na natin ito ngayong gabi. Ngunit walang galaw na nanggaling kay Rosario. Nakatitig lamang siya sa screen ng kanyang laptop, ang kanyang mga balikat ay nanginginig, at ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Rosario, muli kong tawag na may kasamang bahagyang pagtataka. Mabilis niya isinara ang kanyang laptop at umiwas ng tingin. Marcela, may problema. Lumapit ako sa kanyang mesa at binuksan ang aming secure server. Ang folder na naglalaman ng mga taon ng investigasyon, ang mga resibo, ang mga peking kontrata na ginamit ng pamilya De Los Reyes, ang lahat ng ito ay wala na. 0 KB. Nabura ang lahat ng datos. Napatigil ang tibok ng aking puso. Nasaan ang mga file? Hindi ko alam. Baka nagkaroon ng system glitch. Hindi pa natatapos ni Rosario ang kanyang salita nang mabilis na umilaw at nanginig ang kanyang telepo o sa ibabaw ng mesa. Isang notification ng bank transfer ang lumabas sa gitna ng dilim ng screen. Malinaw kong nabasa ang pangalan ng nagpadala, De Los Reyes Holdings Inc. at ang halaga, 5 milyong piso. Tila tumigil ang ikot ng mundo. Ang hangin sa loob ng kwarto ay naging napakabigat na tila nakakasakal. Tiningnan ko ang telepo no pagkatapos ay itinaas ko ang aking tingin kay Rosario. Ang kaibigan na pinakain ko nang walang-wala siya. Ang taong pinagkakatiwalaan ko ng aking buhay. Marcela,
Ang pabulong niyang boses na pinalitan agad ng malakas na hagulhol habang lumuluhod siya sa aking harapan at hawak ang laylayan ng aking pantalon. Patawarin mo ako, Bes. Patawarin mo ako si Junjun. Ang asawa ko sa Dubai. Naaksidente ang truck na minamaneho niya. Kailangan niya ng 5 milyong piso para sa operasyon sa ulo ngayong gabi. Kung hindi ay mamatay siya. Wala akong mapagkuna ng pera, Marcela. Lumapit sa akin si Leandro de los Reyes. Alam nila na may humahawak ng pananalapi nila. Ibinigay ko ang mga file kapalit ng buhay ng asawa ko. Tumitig ako sa kanya. Walang lumabas na luha sa aking mga mata, ngunit sa loob ng aking dibdib, ramdam ko ang paglaslas ng isang matalim na kutsilyo. Ang kaibigan na pinanghawakan ko sa gitna ng dilim ay siya palang nagbenta sa akin sa aking mga kaaway. Hindi lang nabura ang aking mga ebidensya. Ngayon alam na ni Leandro de los Reyes na ang Aurora Capital ay nagtataglay ng banta laban sa kanila at wala na akong natitirang sandata upang ipagtanggol ang aking sarili. Ang tunog ng nabasag na kristal kagabi ay hindi lang pala ang mga baso sa globe, kundi ang huling piraso ng tiwala na mayroon ako sa mundong ito. Bumalik ako sa tanging lugar na nakakakilala sa tunay kong pagkatao, ang aming lumang bahay sa isang masikip na eskinita sa Tondo. Dito lumaki ang aking mga pangarap at dito rin dahan-dahang namatay ang aking ina habang naghahabol ng hininga sa ibabaw ng isang manipis na banig. Lumapit ako sa maliit na altar na gawa sa lumang kahoy. Doon nakapatong ang larawan ni nanay, ang kanyang kupas na rosaryo, at ang huling kandila na itinabi ko para sa kanyang anibersaryo. Nanay, ang pabulong kong panalangin habang hinahawakan ng malamig na frame ng kanyang larawan. Diyos, ko bigyan mo ako ng lakas. Bigyan mo ako ng lakas dahil parang hindi ko na kaya. Hindi pa man natatapos ang aking panalangin nang umalingaw-ngaw ang malalakas na yabag na mga sapatos sa labas ng aming pinto. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang mag-usip-usip. Narinig ko ang ugong ng 2 mamahaling kotse na pilit ipinark sa gitna ng makitid at mabuting ang kalsada. Isang malakas na sipa ang tumama sa aming lumang pintuang kahoy. Nabuksan ito ng malakas at tumama sa pader na nagpadami ng alikabok sa hangin. Pumasok si Doña Carmen habang nakatakip ang kanyang mamahaling panyo sa kanyang ilong. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-ayaw at panggigitata sa bawat sulok ng aming tahanan. Sa likod niya ay si Leandro de los Reyes, nakasuot ng kanyang mamahaling Amerikana, kasama ang 2 malalaking lalaki na nakaitim. Nakakadire! Ang unang salitang lumabas sa bibig ni Doña Carmen habang tinitingnan ang aming bubong na may kalawang. Dito ka pala nakatira sa tambakan ng basura. Amoy pader na may amag. Nakakasuka. Obviously, Mommy. Ang halahak ni Leandro habang inaayos ang kanyang mamahaling relo. Look at this place. No wonder she tried to crash our gala for money. Desperada na talaga ang mga hampas lupa ngayon. Tumayo ako mula sa tabi ng altar. Hinarap ko sila kahit na ang puso ko ay parang pinupunit sa galit. Ibinaon ko ang aking mga kuko sa palad ng aking kamay, sa likod ng aking katawan, hanggang sa maramdaman ko ang bahagyang pagbao ng sakit. Ano ang ginagawa niyo rito? Ang malamig kong tanong. Wala kayong karapatang pumasok sa bahay ko. Bahay? Ang utot ng tawa ni Doña Carmen habang itinuturo ang aking altar gamit ang kanyang mamahaling payong. Ito ba ang tinatawag mong bahay at sino ito? Lumapit siya sa larawan ng aking ina at tinitigan ito ng may pang-insulto. Aba, si Teresa ba ito? Ang mananahi naming namatay sa utang? Ah, kaya pala. Katulong ang ina magnanakaw ang anak. Hindi katakataka na pinalaki kanyang isang sinungaling at walang modyul sa buhay. Huwag mong idadamay ang nanay ko. Ang sigaw ko.
Ang boses ko ay nanginginig sa matinding galit. Ngunit bago pa ako makahakbang, ay mabilis akong hinawakan sa magkabilang balikat ng dalawang lalaking kasama nila. Makinig ka sa akin, babae. Ang boses ni Leandro habang lumalapit sa akin. Inilabas niya ang isang makapal na papel mula sa kanyang folder at ibinagsak ito sa aming lumang mesang kahoy kasama ang isang balot ng pera. Yan ang kasunduan. Aaminin mo riyan sa sulat na yan na ikaw ay isang sinungaling lulong sa sugal at pumasok sa gala upang mang-extort ng pera sa pamilya De Los Reyes. Aaminin mo rin na ang ginawa mong eksena ay isang malaking kasinungalingan upang sirain ang pangalan namin. Tinitigan ko ang papel pagkatapos ay tumingin ako sa balot ng pera. At kung hindi ako pumirma, ang tanong ko habang kinokontrol ang aking hininga, alam mo ba kung sino kami? Ang banta ni Leandro habang idinidikit ang kanyang mukha sa akin. Kapag hindi ka pumirma riyan ngayong segundo, gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko sa pulisya at hudikatura. Sisiguraduhin kung sa kulungan ka mabubulok. Kakasuhan kita ng trespassing, extortion at grave coercion. Walang maniniwala sa isang hampas lupa na tulad mo. Pumirma ka na hampas lupa. Ang dagdag ni Doña Carmen habang ibinabagsak ang isang mamahaling bulpen sa mesa. Bibigyan ka pa namin ng 100,000 piso para may pangbili ka ng pagkain mo. Magpasalamat ka pa sa amin dahil may awa pa kami sa kalagayan mo. Sa sandaling yun, naramdaman ko ang boses ng aking utak na nagpapakalma sa aking galit. Pumasok ang aking kamay sa bulsa ng aking jacket at dahan-dahang pinindot ang maliit na button ng voice recorder na itinago ko roon bago sila pumasok. Ang kanilang mga boses, ang kanilang mga banta, ang kanilang pagpilit sa akin na pumirma sa ilalim ng pananakot, ang lahat ng ito ay naitatala. Umiyak ako ng malakas. Nagpanggap akong isang taong natatakot, isang taong sira, ng espiritu at walang laban. Patawarin niyo po ako. Ang pagmamakaawa ko habang nagpapakita ng takot sa aking mga mata. Huwag niyo po akong ipakulong. Kailangan ko po ng pera. Pumapayag na po ako. Ayan, smart girl. Ang ngisi ni Leandro. Marunong ka rin palang matakot. Kinuha ko ang bullpen gamit ang nanginginig kong kamay. Sa ibabaw ng papel, dahan-dahan kong isinulat ang aking lagda. Bawat linya ng tinta ay parang dugo na dumadaloy mula sa aking puso. Ngunit sa likod ng aking mga luha, alam ko ang ginagawa ko, ibinigay ko sa kanila ang ebidensya ng kanilang sariling krimen at pananakot. Nang matapos akong pumirma, mabilis na hinablot ni Leandro ang papel mula sa mesa at tinitigan ito ng may tagumpay. Napakadali mo palang pasunurin, ang sabi ni Leandro habang isinisilid ang papel sa kanyang bag. Ngayon, wala ka ng laban sa amin. Kapag nagpadala ka pa ng kahit isang salita sa media, ang papel na ito ang wawasak sa iyo. Tinalikuran nila ako at nagsimulang maglakad palabas ng pinto. Ngunit bago tuluyang makalabas, si Doña Carmen huminto siya sa hagdanan at lumingon sa aking maliit na tahanan. Ang kanyang mga mata ay puno ng malamig na pagnanasa, nasirain ang anumang natitirang bakas ng aking buhay. Sumenyo siya sa isa sa kanyang mga tauhan at bumulong ng sapat upang marinig ko sa loob ng kwarto. Linisin niyo ang basurang ito? Ang utos ni Doña Carmen na walang kapares na kataksilan. Ayaw kong may natitirang amoy ng hampas lupa na makakapapaalala sa pamilya natin ng basurang ito. Sunugin niyo ang bahay na ito. Bago pa ako makatayo mula sa aking upuan, ang isa sa mga tauhan ay kumuha ng isang bote ng gasolina mula sa kanyang bag at mabilis na ibinuhos ito sa aming kurtina at sa mismong altar ng aking ina. Inilabas niya ang isang lighter at itinapon ito sa tila. Isang malaking pulang apoy ang mabilis na gumapang at lumamon sa wooden frame ng larawan ng aking ina.
Ang usok at init ay agad na sumakop sa buong silid. "Nanay!" Ang sigaw ko habang patakbo akong lumalapit sa apoy upang iligtas ang larawan. Ngunit ang pinto ay mabilis na isinara at nakipagbultahe mula sa labas. Nalunod ako sa usok habang sa labas ay naririnig ko ang tunog ng humaharurot na mga kotse ni Doña Carmen at Leandro na iniwan ako mamatay sa loob ng nag-aapoy kong tahanan. Habang nilalamon ng apoy ang aming tahanan, ang tanging nasalbar ko lang sa gitna ng makapal na usok ay ang kalahating nasunog na rosaryo ni nanay na mahigpit na nakakapit sa aking nanginginig na palad. Ang uling at abo na dumikit sa aking balat ay naging tanda ng huling luha na iiyak ko sa harap ng pamilya de los Reyes. Nabasag ng mga kapitbahay ang aming binta. Upang iligtas ako at doon sa labas, niyakap ako ni Sister Elena habang itinatakip sa aking balikat ang isang kumot. "Ang sabi ko sa'yo, anak." Ang pabulong na boses ni Sister Elena sa gitna ng ingay ng mga taong pilit na pinapatay ang apoy. "Walang awa ang mga taong yan. Huwag mong idaan sa pagiging mabait ang katarungan. Gamitin mo ang buong lakas ng Aurora Capital upang ilagay sila sa hustisya." Tumingin ako sa nag-aapoy kong tahanan. Sa sandaling yon, ang mahina at takot na Marcela ay tuluyan ng natupok kasama ng mga lumang pader. Ang natira na lamang ay ang babaeng handang maningil ng utang sa dugo at danggal. Kinabukasan, ang amoy ng abo sa aking balat ay pinalitan ng malamig na hangin ng mataas na gusali sa Makati. Sa loob ng pinakamataas na suite ng Aurora Capital, nakatayo ako sa harap ng napakalaking salamin na nakatitig sa buong lungsod. Nakasuot ako ng itim na suite. Ang aking buhok ay maayos na nakatali at sa ibabaw ng aking pader na gawa sa mahogany ay nakapatong ang nasunog na rosaryo ng aking ina. Habang ako ay naghahanda sa dilim, sa kabilang gusali naman ay may isang malaking selebrasyon. Sa boardroom ng De Los Reyes Group, nagbubukas ng mga mamahaling champagne sina Leandro at Doña Carmen kasama ang kanilang mga miyembro ng lupon. Naniniwala silang natakot at naipatatahimik na nila ako dahil sa papel na pinilit nilang ipapirma sa akin. Ngunit ang mas nagpalaki ng kanilang ulo ay ang balita mula sa kanilang bangko. Isang pandigdigang investment firm, ang Aurora Capital, ang biglang pumasok upang bilhin ang 15 bilyong piso na utang ng De Los Reyes Group mula sa 5 iba't ibang bangko. Si Mommy. Ang malakas na halahak ni Leandro habang itinataas ang kanyang baso sa harap ng mga mamumuhunan. Sinasabi ko sa inyo, malakas ang tiwala ng internasyonal na merkado sa pamumuno ko. Ang Aurora Capital mismo ang bumili ng ating mga bad loans upang i-restructure ang ating utang sa mas mababang interes. Ligtas na ang ating kumpanya. Napakagaling talaga ng anak ko. Ang ngiti ni Doña Carmen habang umiinom ng alak. Ang mga hampas lupa ay nananatiling nasa ilalim ng lupa habang tayo ay patuloy na umaangat sa itaas. Hindi nila alam, ang akalang nilang lifeline ay ang mismong bitay na ibinuhol ko sa kanilang mga leeg. Sa pamamagitan ng pagbili ng buong 5 bilyong utang ng De Los Reyes Group ang Aurora Capital, ay hindi naging kanilang tagapagligtas. Naging nag-iisang creditor kami na may hawak ng lahat ng kanilang ari-arian bilang collateral. Ang kanilang mga gusali, ang kanilang mga lupain, pati na ang mismong mga pag-aari ng pamilya De Los Reyes ay nakatali na ngayon sa aming mga kamay. Kapag nagkaroon sila ng kahit isang maliit na paglabag sa kasunduan, may karapatan ang Aurora Capital na kunin ang lahat ng mayroon sila sa loob lamang ng isang araw. Lumapit ang aking Chief Legal Counsel at inilapag ang huling dokumento ng debt acquisition sa aking mesa. Madam Chair, ang galang na boses ng aking abogado. Nasa inyong mga kamay na ang buong utang ng pamilya De Los Reyes. Kapag nilagdaan nyo ito,
Kayo na ang hahawak sa leeg ng kanilang buong korporasyon. Kinuha ko ang aking gintong ballpen. Sa tabi ng nasunog na rosaryo ni nanay, dahan-dahan kong isinulat ng aking pangalan sa ibaba ng kontrata. Walang nanginginig na daliri. Walang lumabas na luha. Itawag mo sa aming financial team, ang malamig kong utos habang itinataas ang aking tingin sa mga ilaw ng Makati. I-execute ang Phase 1, i-freeze ang kanilang secondary credit lines bago maghating gabi. Sa sandaling yon, alam kong pumasok na si Leandro sa isang hukay na siya mismo ang humukay at ako ang hahahawak. Sa pala na magtatabon sa kanya, 3 araw, pagkatapos kong ilagay ang unang tali sa leeg ng De Los Reyes Group, nakatayo ako sa ilalim ng maliit na shed sa semente. Kung saan pansamantalang nakalagak ang mga natitirang abo ng aking ina. Malamig ang hangin ng hapon at ang langit ay mabilis na nagdidilim. Sa kabila ng tagumpay ko sa negosyo, ang puso ko ay nananatiling walang laman. Ang paghihigante ay hindi kailanman nagbigay ng tunay na init. Narinig ko ang mabagal at walang lakas na mga hakbang mula sa likuran. Lumingon ako at nakita ang isang kalunos-lunos na tanawin. Si Rosario. Nakasuot siya ng itim na damit basang-basa ng pawis at ulan, ang kanyang mga mata ay mamula-mula at halos nakapikit na sa labis na pag-iyak. Payat at parang isang taong nawala ng kaluluwa. Bago pa ako makapagsalita, bigla siyang lumuhod sa basang damuhan sa harap ko. Ibinagsak niya ang kanyang mukha sa putik habang nagmamakaawa. Marcela, Bes. Ang pabulong at nanginginig niyang boses na pinalitan agad ng matinding paghagulhol. Wala na si Junjun. Namatay ang asawa ko sa mesa ng operasyon sa Dubai kagabi. Hindi rin siya naasalba ng 5 milyong piso na yon. Hindi ako nakakilos. Tinitigan ko siya. May bahagi ng aking puso na gustong maawa, ngunit ang sugat na iniwan ng kanyang pagtataksil ay masyadong malalim pa. Karma ko ito, Marcela. Ang umiiyak na salita ni Rosario habang hinahawakan ang laylayan ng aking sapatos. Napakasama kong kaibigan. Ibinenta ko ang kaluluwa ko kapalit ng pero, ang hindi rin nakaligtas sa buhay ng asawa ko. Tanggap ko kung isusumpa mo ako. Tanggap ko kung ipapakulong mo ako. Ngunit bago ako mawala, kailangan mong malaman ang katotohanan. Anong katotohanan, Rosario? Ang malamig kong tanong. Nakuha mo na ang pera mo mula kay Leandro. Wala ka na dapat ipaliwanag. Hindi si Leandro ang unang lumapit sa akin. Ang sigaw ni Rosario habang itinataas ang kanyang umiiyak na mukha. Hindi ang pamilya De Los Reyes ang nakaisip na ibenta ko ang Vault B files. Kumunot ang aking no. Anong pinagsasabi mo? May inilabas si Rosario mula sa kanyang bulsa, isang lumang burner phone at isang maliit na flash drive na puno ng putik. Iniabot niya ito sa akin nang nanginginig ang mga daliri. 1 linggo bago ang gala sa Makati, ang paliwanag ni Rosario habang humihiling ng hininga. May tumawag sa akin mula sa isang pribadong numero. Isang boses na napakapamilyar sa'yo. Kinausap ako ni Sister Elena Marcela. Siya ang nagbigay sa akin ng numero ng abogado ni Leandro. Siya ang nagbigay ng ideya sa akin na kailangan ko ng pera para sa asawa ko. At siya ang nag-udyok sa akin na ibenta ang mga file mo kay Leandro kapalit ng 5 milyon. Tila tumigil ang ikot ng mundo. Ang hangin sa paligid ay naging napakalamig na parang yelo. Nagsisinungaling ka, ang pabulong kong sabi, ngunit ang boses ko ay nagsimulang manginig. Si Sister Elena ang nag-alaga sa akin. Siya ang nagligtas sa akin nung nasunog ang bahay ko. Siya ang nagtulak sa akin na maghigante sa De Los Reyes. Iyan nga ang plano niya, Marcela. Ang hagulhol ni Rosario. Pakinggan mo ang mga recording sa telpon. O yan sinabi sa akin ni Sister Elena na kailangang matulak ka sa pinakamadilim na sulok. Sinabi niya na kapag wala ka ng ebidensya at kapag nasira ang danggal,
mapipilitan kang gamitin ang buong lakas ng Aurora Capital upang durugin ang De Los Reyes. Ginamit niya ang sakit ko sa asawa ko para ipagkanulo ka. Ginawa kanyang halimaw para maging kasangkapan sa sarili niyang plano. Dahan-dahan kong kinuha ang burner phone. Inilagay ko ang earphone sa aking tainga at pinindot ang play button sa huling voice message. Bumukas ang pamilyar at malambot na boses na pinalilibutan ng katahimikan ng tuwian. Rosario, huwag kang mag-alala sa kasalanan mo. Ang ginagawa mo ay bahagi ng plano ng Diyos. Ibenta mo ang mga file kay Leandro. Kailangang maramdaman ni Marcela na wala na siyang ibang kakampi sa mundong ito kundi ang kanyang galit. Kapag nawala ang lahat sa kanya, doon pa lamang niya gagamitin ang Aurora Capital para pulbusin ang pamilya De Los Reyes. Ako ang bahala sa kanya pagkatapos. Nalaglag ang telepon mula sa aking mga kamay patungo sa putik. Nanginig ang buo kong katawan. Ang babaeng itinuring kong pangalawang ina, ang babaeng hiningan ko ng tulong noong gabing madumihan ang damit ko sa gala. Ang babaeng nanalangin kasama ko habang nag-aapo. Madaling araw na nang marating ko ang lumang kumbento ng Santa Clara sa labas ng Maynila. Ang hangin ay amoy kandila at lumang kahoy. Bit-bit ang impormasyong ibinigay ni Rosario. Naglakad ako sa mga tahimik na pasilyo ng kumbento, kung saan ang bawat yabag ko ay visibly nag-iiwan ng echo sa mga pader na bato. Alam ko kung nasaan ang pribadong silid ni Sister Elena, ang arkibo sa ilalim ng gusali, kung saan itinatagago ang mga lumang dokumento ng simba hanggang papatakbo ng kanilang mga kawanggawa. Gamit ang isang digital master key na nakuha ko mula sa hacking team ng Aurora Capital, dahan-dahan kong binuksan ang mabigat na pinto ng kanyang silid aklatan. Walang tunog. Madilim. Tanging ang sinag ng buwan na tumatago sa bintana ang nagsilbing gabay ko. Nagsimula akong maghalongkat sa mga lumang filing cabinet, mga record ng simbahan, listahan ng mga donasyon, mga litrato ng mga batang ulila. Ngunit sa pinakadulong bahagi ng silid, sa likod ng isang malaking imahe ng krus, may nakatagong isa pang pinto, isang vault na nakakandado sa pamamagitan ng isang personal passcode. Inalala ko ang mga petsang mahalaga kay Sister Elena, ang petsa ng kanyang pag-aayos sa kumbento, ang petsa ng kanyang bautismo. Pagkatapos ng ilang beses na pag-click, bumukas ang pinto ng vault. Isang makapal na itim na kahon ang naroon sa loob. Nang buksan ko ito, ang bumungad sa akin ay ang mga dokumentong gigising sa pinakapangit na bangungot ng aking buhay. Birth certificates. Mga lumang litrato noong dekada 70. Mga legal na papeles na nagpapatunay ng isang dugong matagal ng ikinubli. Nanginig ang aking mga kamay habang binabasa ang pangalan sa birth certificate, Elena De Los Reyes. Anak sa labas ng yumaong Don De Los Reyes, ang ama ni Leandro at ang patriarch ng pamilyang sumira sa aking buhay. Si Sister Elena ay hindi lamang isang simpleng madre. Siya ay tunay na dugo at laman ng pamilyang De Los Reyes, isang tagapagmana na itinaboy at ikinahiya ng pamilya nung siya ay bata pa lamang dahil sa kanyang illegitimate status. Ngunit hindi rin nagtapos ang malupit na katotohanan. May nahulog na isang lumang kwaderno mula sa kahon. Ang mga pahina nito ay punong-puno ng sulat kamay ni Sister Elena. Binuklat ko ito sa pinakahuling pahina at sinimulang basahin ang kanyang mga nakasulat. Araw ng mga puso, 1998. Kailangan ko ng isang kasangkapan upang pabagsakin ang pamilyang tumapak sa aking karangalan. Ang mga De Los Reyes ay masyadong mayabang. Hindi sila madaling matatalo sa pamamagitan lamang ng galit ng iba. Kailangan ko ng isang taong may persona na dahilan, isang taong magmamana ng puot ko. Nakilala ko si Teresa, ang kanilang mananahi. Mayroon siyang anak na si Marcela. Napakatalino ng batang yon.
Naisip ko kung hahayaan ko si Teresa na mamatay sa kawalan ng pera. Ang batang si Marcela ay lalaki na may sugat sa puso. At nangyari nga, hinaharangan ko ang liham ni Teresa kay Doña Carmen noon. Hinayaan ko siyang mamatay sa hirap. Ang pagkamatay ni Teresa ang naging binhi ng put sa puso ni Marcela. Ngayon, ang bata na yon ay lumaki na ayon sa gusto ko. Isang sandata na handang pumatay para sa akin nang hindi nadudumihan ng aking mga kamay. Tila pinagsakluban ng langit at lupa ang aking dibdib. Ang mga salita sa kwaderno ay naging mga patalim na paulit-ulit na sumasaksak sa aking lalamunan. Hindi ako niligtas ni Sister Elena dahil sa awa o pagmamahal ng isang ina. Hindi ako tinulungan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang buong buhay ko, ang bawat desisyon ko, ang pag-akyat ko sa Aurora Capital, ang galit ko sa Delos Reyes, ang lahat ng ito ay hindi sarili kong desisyon. Ako ay isang manika, isang basahan na tinahi binuo at pinainom ng lason ng galit ng babaeng itinuring kong banal. Siya ang pumatay sa nanay ko sa pamamagitan ng pag-abandona rito sa sulok ng kawalan, upang ang pag-iisa ko ang maging mitsa ng aking paghihigan para sa kanya. Napakatalino mo talaga, anak. Isang malambot, pamilyar at mapayapang boses ang umalingaw-ngaw sa madilim na sulok ng silid. Dali-dali akong lumingo. Sa tabi ng bukas na pinto ng vault, nakatayo si Sister Elena. Suot ang kanyang puting belo at abito hawak ang isang maliit na kandila na nagbibigay ng dilaw na liwanag sa kanyang muka. Wala ang galit sa kanyang mga mata. Sa halip ang nandoon ay isang nakakakilabot na ngiti ng isang taong nang tagumpay sa kanyang obra maestra. Nahanap mo na rin ang totoo. Ang mahinahon niyang sabi, habang dahan-dahang naglalakad palapit sa akin, parang isang inang yayakap sa kanyang anak pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Hindi ba napakaganda ng plano ng Panginoon, Marcela? Ang dugo ng mga Delos Reyes ang mismong pumatay sa kanilang sariling emperyo sa pamamagitan ng iyong mga kamay. Tinitigan ko ang malamig at mapayapang mukha ni Sister Elena. Sa ilalim ng dilaw na liwanag ng kandila ang kanyang abito na dating simbolo ng katarungan sa aking mga mata ay naging isang dugo ang kasuotan ng demonyo. Naramdaman ko ang pagbaliktad ng aking sikmura. Ang puso ko ay humahampas sa aking dibdib. Sa matinding galit gusto kong lumapit. Gusto kong sakalin ang babaeng ito at tanungin kung bakit niya pinagkaitan ng buhay ang aking ina. Ngunit pumasok ang lamig ng utak ng isang chairman ng Aurora Capital. Kung magpapadala ako sa aking emosyon ngayon, magwawala si Sister Elena. Mabilis siyang makakatakas. O kaya ay gagamitin niya ang kanyang mga abogado upang baligtarin ako. Para tuluyang mailagay sa hukay ang dalawang panig ang pamilya Delos Reyes at si Sister Elena, kailangan kong magpanggap. Kailangan kong maging ang pinakamagaling na aktres sa kanyang sariling dula. Dahan-dahan kong isinara ang kwaderno at iniyuko ang aking ulo. Pinilit kong magpalabas ng luha sa aking mga mata, hindi luha ng galit, kundi luha ng isang taong nawalan ng lakas at confused. Sister, ang nanginginig kong boses habang nakatitig sa sahig. Bakit niyo ginawa ito sa akin? Bakit hinayaan niyong mamatay si nanay? Lumapit si Sister Elena. Inilapag niya ang kandila sa mesa at dahan-dahang hinawakan ang aking mukha gamit ang kanyang malamig na mga kamay. Naramdaman ko ang panginginig ng aking balat sa kanyang touch, ngunit pilit ko itong tiniis. Dahil kung hindi namatay ang nanay mo, Marcela. Ang pabulong niyang boses na puno ng lason na nakabalot sa tamis. Mananatili kayong dalawang basahan sa tundo. Ang sakit na yon ang nagbigay sa iyo ng motibasyon upang maging may-ari ng Aurora Capital. Ginawa ko yun para sa iyo, anak. Para sa atin ang Diyos mismo ang naglagay sa iyo sa posisyong ito para maging kamay ng kanyang katarungan laban sa mga Delos Reyes. Kinain ko ang aking dumi at pait.
Tumango ako ng mabagal na tila ba unti-unti kong natatanggap ang kanyang baluktot na katuwiran. "Halika!" ang sabi ni Sister Elena habang itinuturo ang pinto. "Maghapunan tayo! Bukas ang araw ng ating tagumpay." Lumabas kami ng vault at pumunta sa maliit na kainan ng kumbento. Sa ibabaw ng lumang mesang kahoy, inihain niya ang simpleng sabaw at tinapay sa ilalim ng malaking imahe ng krus. Bago kami kumain, itinaas ni Sister Elena ang kanyang mga kamay at pumikit. Panginoon, ang kanyang banal na panalangin na nagpadala ng matinding lamig sa aking mga buto. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at basbasan mo ang aming mga kamay sa darating na araw upang maibalik ang katarungan sa mga naapi. Amen? Umiinom siya ng sabaw habang ako ay nakatitig sa aking mangkok. Bawat kutsara ng pagkain ay parang lason sa aking lalamunan. Ngunit pinilit kong lumunok. "Anong plano bukas, sister?" Ang tanong ko habang nakatitig sa kanyang mga mata. Numiti si Sister Elena na may matinding pagnanasa sa kapangyarihan. "Bukas ng umaga ang pinakamalaking shareholders meeting ng De Los Reyes Group sa kanilang gusali sa Makati. Papasok ako doon kasama ang aking abogado upang ideklara sa harap ng board na ako ang tunay at natatanging anak sa labas ni Don De Los Reyes. Gagamitin ko ang aking mga papeles upang hilingin ang kalahati ng kanilang mga ari-arian." Lumapit siya sa akin at hinawakan ng aking mga kamay sa ibabaw ng mesa. "At ikaw, Marcella, papasok ka bilang chairman ng Aurora Capital. Ideklara mo ang foreclosure sa lahat ng utang nila. Ipapakita natin sa buong mundo ang pampublikong pagbagsak ni Leandro at Doña Carmen. Pagkatapos noon, ibibigay mo sa akin ang kontrol sa restructured asset ng kumpanya bilang kapalit ng mga ginawa ko para sa iyo." Tinitigan ko siya. Naniniwala siyang ako pa rin ang kanyang uto-utong munting babae na susunod sa bawat utos niya. "Pupunta ako bukas, sister," ang sagot ko habang dahan-dahang tumatango. "Gagawin ko ang gusto mo. Tatapusin natin ang pamilya De Los Reyes." "Napakabuti mong anak," ang ngiti ni Sister Elena habang humihigop muli ng kanyang sabaw. Hindi niya alam sa loob ng bulsa ng aking jacket, ang voice recorder ng Aurora Capital ay dahan-dahang nagre-record ng bawat salitang lumabas sa kanyang bibig, ang kanyang pag-amin sa pagharang sa sulat ng aking ina, ang kanyang pag-amin sa paggamit sa akin, at ang kanyang plano na pagnakawan ng pamilya De Los Reyes. Ilang oras ang nakalipas, dahan-dahan akong lumabas ng kumbento patungo sa aking kotse sa ilalim ng mahinang ulan. Pumasok ako sa loob at isinara ang pinto. Inilabas ko mula sa aking gulsa ang kalahating nasunog na rosaryo ni nanay. Hinalikan ko ito habang ang aking mga mata ay naglalabas ng huling luha ng sakit at pait. "Nanay?" Ang pabulong kong panunumpa sa gitna ng dilim, habang ang boses ko ay naging kasing tulis ng abaloryo ng ginto. "Patawarin niyo ako kung nagpadala ako sa kanilang mga lason. Ngunit bukas ng umaga, hindi lang ako gising sa kanilang kasinungalingan. Bukas ililibing ko ang pamilya De Los Reyes at ang demonyong nagsuot ng damit ng madre. Ililibing ko silang lahat sa ilalim ng sarili nilang kasakiman." Pinindot ko ang speed dial sa aking telepono at tinawag ang aking buong legal at PR team. "Handa na ang lahat para bukas," ang utos ko. "Siguraduhin niyong nakalabas ang lahat ng kamera sa Makati. Hating gabi bago ang araw ng Funquet." Habang ang aking legal team ay busy sa pag-aayos ng mga huling dokumento sa Aurora Capital, ipinadala ko ang isang lihim na kahon sa Forbes Park Mansion ng pamilya De Los Reyes. Isang maliit na itim na kahon na naglalaman ng isang bagay mula sa nakaraan. Sa loob ng kanyang pribadong silid nakaupo si Doña Carmen sa harap ng kanyang vanity mirror.
Sa kabila ng kanyang mamahaling alahas at makapal na makeup ang kanyang muka, kapag walang nakakakita, ay puno ng malalalim na guhit ng pagod at takot. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon na natanggap niya mula sa isang hindi kilalang courier. Sa loob nito ay ang lumang gintong singsing ni Don De Los Reyes, ang kanyang yumaong asawa. At sa ilalim ng singsing ay ang isang kupas na record mula sa ospital 35 taon na ang nakalilipas. Nanginig ang mga daliri ni Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Habang binabasa ang medical report, mga baling ribs pasa sa buong katawan at ang pagkawala ng kanyang unang sanggol dahil sa matinding pambubugbog ng kanyang sariling asawa. Iyon ang lihim na matagal niyang ibinaon sa ilalim ng kanyang mga mamahaling terno at perlas. Bago siya naging isang kejam at matapobreng matriarch na nagtatapon ng alak sa mga mahihirap, si Carmen ay isa lamang simpleng babaeng nagmula sa mahirap na pamilya na pinangakuan ng magandang buhay, ngunit naging biktima ng walang awang pambubugbog ni Don De Los Reyes. Upang makaligtas, pinatay niya ang kanyang sariling kabaitan. Natutunan niyang maging mas kejam at mas walang awak kaysa sa kanyang asawa. Ang pera, ang kapangyarihan, at ang panggigipit sa mga mahihirap ang naging tanging armor niya upang walang sinuman ang makapanakit sa kanya at sa kanyang anak na si Leandro kailanman. Aklat ng sakit ang nagluwal sa kanyang pagiging halimaw. Isang patak ng luha ang lumabas sa mata ni Doña Carmen habang nakatitig sa luma niyang medical report. "Mami!" Mabilis na isinara ni Doña Carmen ang kahon at itinago ito sa ilalim ng kanyang mesa. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang luha at muling isinuwat ang kanyang malamig at matigas na mukha. Pumasok si Leandro sa silid habang hawak ang isang baso ng scotch, mas malaking ngiti sa kanyang labi, at tila walang anumang alalahanin sa mundo. "Mami, bakit gising ka pa?" Ang masiglang tanong ni Leandro habang lumalapit sa kanyang ina. "You should rest. Bukas na ang pinakamalaking araw ng buhay natin. Ang Aurora Capital mismo ang pipirma sa debt restructuring natin. Ang buong lupo ng mga direktor ay itatalaga ako bilang chairman for life. Nanalo tayo, Mami!" Tinitigan ni Doña Carmen ang kanyang anak. Sa kabila ng kanyang ngiti, may matinding kaba na gumagapang sa kanyang dibdib, isang masamang pangitain. "Leandro?" Ang mahinang boses ni Doña Carmen na may kasamang bahagyang pangininig. "Sigurado ka ba sa Aurora Capital na iyan? Hindi ka ba nagtataka kung bakit napakadali nilang binili ang ating lab? In 5 bilyong utang?" "Obviously, Mommy." Ang halahak ni Leandro habang iniinom ang kanyang alak. "Money talks. Alam ng Aurora Capital na tayo ang De Los Reyes. Sino ba naman ang ayab mamuhunan sa akin? Huwag ka nang mag-alala. Bukas ng umaga ang buong Makati ay luluhod sa paanan natin." Yumakap si Leandro sa kanyang ina. Ngunit si Doña Carmen ay nanatiling nakatitig sa dilim sa labas ng bintana. Ang kanyang instinct bilang isang taong nanggaling sa sakit ay nagbabala sa kanya na ang katahimikan ngayong gabi ay ang bagyo na wawasak sa kanila bukas. Samantala sa kabilang dako ng lungsod, nakatayo ako sa tuktok ng Aurora Tower. Pinagmamasdan ko ang unti-unting paglitaw ng liwanag ng umaga sa ibabaw ng mga matataas na gusali ng Makati. Alam ko ang nakaraan ni Doña Carmen. Alam ko ang sakit na pinagdaanan niya sa kamay ni Don De Los Reyes. Ngunit ang sakit ng nakaraan ay hindi kailanman magiging sapat na dahilan upang maging halimaw ka sa mga taong walang kasalanan. Ang kanyang ginawa sa aking ina, ang kanyang pagsunog sa aming tahanan, at ang kanyang kawalan ng awa ay nangangailangan ng karampatang bayad. Inayos ko ang aking itim na Amerikana. Ang oras ng paniningil ay dumating na. Nakatayo ako sa likod ng one-way glass partition sa VIP room ng Grand Boardroom sa De Los Reyes Tower.
Sa kabilang panig ng salamin, nakikita ko ang buong karangyahan ng lipunan ng Makati. Nakahera ang mga mamahaling kamera ng mga pangunahing network sa bansa. Nakaupo ang mga miyembro ng lupon ng mga direktor na nakasuot ng mga mamahaling suit. At sa gitna ng hapag ay nakaupo si Leandro de los Reyes, habang nasa tabi niya si Doña Carmen na pinalilibutan ng kanyang mga perlas. Ito ang araw na inakala nilang hihirangin si Leandro bilang natatanging pinuno ng kanilang imperyo. Inayos ni Leandro ang kanyang mikropo na may malaking ngiti sa kanyang labi at puno ng kapangyarihan ang boses. Magandang umaga sa mga miyembro ng lupon at sa ating mga kaibigan mula sa media. Ang panimula ni Leandro habang itinataas ang kanyang mga kamay. Ngayong araw na ito, pormal nating pinalalabas ang bagong simula ng De Los Reyes Group. Sa tulong ng ating bagong financial partner, ang Aurora Capital na bumili at nag-restructure sa ating labin, 5 bilyong utang, muli nating patutunayan na ang pamilya De Los Reyes ang nagpapatakbo sa ekonomiya ng bansang ito. Handa ko ng lagdaan ang kasunduan bilang chairman for life. Pumalakpak ang mga tao sa silid. Kinuha ni Leandro ang kanyang gintong bullpen at ibinaba ito sa ibabaw ng kontrata. Ngunit bago pa man dumikit ang tinta sa papel, biglang bumukas ng malakas ang 2 malalaking pinto ng boardroom. "Sandali lang!" ang sumigaw na boses na umalingaw-ngaw sa buong silid. "Walang pipirma sa kasunduang yan." Tumaimtim ang katahimikan sa buong bulwagan. Mabilis na humarap ang lahat ng kamera sa pintuan. Doon ay nakatayo si Sister Elena. Ngunit na yon, wala na sa kanyang mukha ang malambot at banal na ngiti ng isang madre. Suot niya pa rin ang kanyang abito, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagnanasa sa pera at kapangyarihan. Sa likod niya ay ang 2 kilalang abogado mula sa isang sikat na law firm sa Maynila. Mabilis na tumayo si Doña Carmen mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa matinding galit. "Anong ginagawa ng isang pulubing madre rito?" Ang sigaw ni Doña Carmen habang itinuturo si Sister Elena. "Sino ang nagpapasok sa babaeng yan, security pa? Palabasin niyo ang hampas lupa na yan?" "Huwag kang mag-alala, Carmen." Ang malamig at nang iinsultong halakak ni Sister Elena habang naglalakad palapit sa mesa. Inilabas ng kanyang abogado ang isang makapal na folder at ibinagsak ito sa gitna ng hapag ng mga direktor. "Tingnan niyo muna ang mga papel na yan bago niyo ako ipatapon." Kinuha ng isa sa mga matataas na direktor ang folder at binuksan ito. "Ano ito?" ang tanong ng direktor habang nanlalaki ang mga mata. "DNA test results, birth certificate." "Ako si Elena de los Reyes." Ang sigaw ni Sister Elena na ikinagulat ng lahat ng reporter sa silid. Mabilis na kumislap ang mga ilaw ng mga camera sa kanyang mukha. "Ako ang tunay at panganay na anak sa labas ng yumaong Don de los Reyes. May karapatan ako sa kalahati ng kumpanyang ito at sa lahat ng ari-ariya na sinusubukan yung ibenta ngayon." "Anong pinagsasabi mo?" Ang nauutal na galit ni Leandro habang hawak ang kanyang kontrata. "Bastard ka lang, wala kang karapatan sa kumpanyang ito. Hindi ka kinilala ng daddy ko." "Bastard," ang patayang ngisi ni Sister Elena. "Ako ang tunay na dugong De Los Reyes at hindi lang yan, Leandro. May hawak akong mga patunay ng iyong maling paggamit ng pondo ng kumpanya. Ang pera na ginamit mo sa iyong mga luxury cars at mga ari-arian sa ibang bansa ay galing sa pondo ng kumpanya na hindi mo ibinabayad ng buwis. Kung hindi nyo ibibigay ang kalahati ng shares sa akin na yon, ilalabas ko sa Securities and Exchange Commission ang lahat ng ebidensya ng iyong embezzlement." "Makapal ang mukha mo," ang sigaw ni Doña Carmen na nawala na ng anumang kontrol sa kanyang asal. Tumawid siya sa mesa at dinuro si Sister Elena.
Anak ka lang ng isang hampas lupa na kabit ng asawa ko. Isagbasahan na pinalaki sa kumbento. Wala kang makukuha kahit isang sentimo mula sa pamilya namin. Magnanakaw ka. Magnanakaw ang halahak ni Sister Elena habang idinidikit ang kanyang muka kay Doña Carmen. Sino ang totoong magnanakaw, Carmen? Ikaw na pumatay sa mga tao para lang makuha ang yaman? Ikaw na nagtapon sa akin sa kalsada nung bata pa ako upang maangkinyo ng anak mo ang buong kumpanya? Kayo ang mga tunay na halimaw. Nabalot ng kaguluhan ang buong boardroom. Nag-aaway ang dalawang panig sa harap ng mga kamera ng media. Nagmura si Doña Carmen, sumisigaw si Leandro, habang si Sister Elena ay patuloy na naglalabas ng mga lihim at dumi ng pamilya De Los Reyes. Bawat ikalawa ay naitatala ng live broadcast sa buong bansa. Ang kanilang pampublikong danggal na iningatan ng ilang dekada ay tuluyan ang nadurog sa harap ng milyon-milyong mamamayan. Habang naggagagawan sila sa kapangyarihan at nagmamagalingan sa kanilang mga kasalanan, dahan-dahan kong binuksan ang glass door ng VIP room at naglakad palabas. Sa likod ko kasabay ng aking mga hakbang ay ang 10 matataas na abogado at pampublikong tagapagsalita ng Aurora Capital. Pumasok ang aming Chief Legal Counsel sa gitna ng boardroom at kinuha ang pangunahing mikropono. Manahimik kayong lahat. Ang kulog na boses ng aming abogado na nagpatigil sa sigawan ni na Doña Carmen Leandro at Sister Elena. Natahimik ang buong silid. Nakatutok ang lahat ng kamera sa aming legal team. Ang pamilya De Los Reyes at si Sister Elena ay parehong walang karapatan sa kumpanyang ito. Ang malamig na pahayag ng aming abogado. Dahil sa paglabag sa mga kasunduan sa utang at sa mga admitted fraud at illegal activities na inyong inamin sa harap ng media ngayong minuto, formal nang pinalalabas ng Aurora Capital ang default at foreclosure notice. Ang buong 15 bilyong utang ng De Los Reyes Group ay ibinabagsak na ngayong segundo. Ang lahat ng inyong ari-arian ang kumpanyang ito at ang inyong mga personal na bahay ay nakatali na sa Aurora Capital. Nanlamig ang mukha ni Leandro. Naging kasing puti siya ng papel. What? Ang nauutang na tanong ni Leandro. Nasaan ang chairman ng Aurora Capital? Nasaan siya ka? Kausapin ko siya. Ngumiti ng malamig ang aming abogado habang tumatabi upang bigyan ako ng daan. Nasa likod mo na siya, Mr. De Los Reyes. Dahan-dahan kong itinuwid ang aking taytay at humakbang papasok sa gitna ng boardroom. Ang amoy ng aking mamahaling pabango ay pinalitan ng amoy ng alak at galit sa silid. Nakasuot ako ng itim na blazer. Ang aking buhok ay maayos na nakatali sa likod at ang aking mga hakbang ay may kasamang awtoridad na nagpatahimik sa buong bulwagan. Mabilis na umihip ang malamig na hangin sa pagitan ng mga tao habang ang lahat ng kamera ng media ay nakatutok sa aking mukha. Humarap sa akin sina Leandro, Doña Carmen at Sister Elena. Nalaglag ang gintong ballpen mula sa mga daliri ni Leandro at gumulong sa semento. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang bibig ay bumukas, nuit walang boses na lumabas. Marcela? Ang nauutal na sigaw ni Leandro habang itinuturo ako ng kanyang nanginginig na daliri. Ikaw paanong ikaw ang chairman ng Aurora Capital? Napatayo si Doña Carmen. Hawak ang kanyang leeg habang pilit na humihinga. Ikaw ang hampas lupa? Na yan ang anak ng mananahi. Hindi ito maaari, sinungaling ka. Tumingin din sa akin si Sister Elena. Ang kanyang dating tanang muka ay naging kasing puti ng chalk. Marcela, anak, ano ang ginagawa mo? Tinitigan ko silang tatlo ng may malamig at walang kaawa-awang mga mata.
Ang babaeng itinapon nila sa gala, ang babaeng pilit nilang ipinaluhod sa tondo, ay nakatayo na ngayon bilang kanilang may-ari. Ako nga, Leandro. Ang malamig kong boses na umalingaw-ngaw sa buong silid sa tulong ng mga mikropono. Ako ang hampaslupa na itinuring niyong basahan sa gala. Ako ang taong ipinaluhod niyo sa tondo at pinilit niyong pumirma sa pananakot. At ako ang taong pinasunog niyo sa aming bahay kasama ang memorya ng aking ina. Pumutok ang ingay sa gitna ng mga reporter. Mabilis na nagtanong ang mga balita habang nakatutok ang mga ilaw sa aming lahat. Itinaas ko ang aking kamay at sumenyas sa aking legal team. Sa sandaling yun, ang 3 malalaking LED screen sa loob ng boardroom ay sabay-sabay na umilaw. Lumalabas sa unang screen ang malinaw na video recording mula sa tondo, ang mismong mukha ni Leandro habang tinatakot ako at ang boses ni Doña Carmen habang nag-uutos sa kanyang tauhan. Linisin niyo ang lugar na ito! Sunugin niyo! Sa pangalawang screen, tumunog ang malinaw na audio recording ni Sister Elena habang umamin siya sa pagharang sa sulat ng aking ina at sa paggamit sa akin upang maangkin ang yaman ng De Los Reyes. At sa pangatlong screen, lumabas ang formal na foreclosure order at bank restraining order na nagpapatunay na ang lahat ng bahay sasakyan at bank account ng pamilya De Los Reyes at ni Sister Elena ay ganap ng ipinalalagay sa ilalim ng kontrol ng Aurora Capital. Nabalot ng matinding gulat ang buong lupon ng mga direktor. Mga halimaw, ang sigaw ng isa sa mga matataas na mamumuhunan habang itinuturo si Leandro. Ginamit niyo ang pera ng kumpanya at nagpasunog kayo ng tao sirang-sira na ang kumpanyang ito. Biglang lumuhod si Leandro sa aking harapan sa harap ng lahat ng kamera. Dumikit ang kanyang mukha sa semento habang hawak ang laylayan ng aking pantalon. Marcela, please, patawarin mo ako. Ang hagulhol ni Leandro habang umiiyak ng walang hinto. Gagawin ko ang lahat, Marcela. Pipirmahan ko kahit anong papel. Huwag mo kaming ilubog sa kangkungan. Kung gusto mo, magpapakasal ako sa iyo ngayon din. Ibibigay ko sa iyo ang pangalang De Los Reyes. Tinitigan ko siya mula sa itaas. Ang lalaking minsang nag-utos sa akin na dilaan ng kanyang sapatos ay nakaluhod na ngayon sa aking paanan. Lumuhod ka man at dilaan mo ang sapatos ko tulad ng ipinagawa mo sa akin sa gala. Ang malamig kong sabi habang dahan-dahang inilalayo ang aking paa sa kanyang hawak. Hindi mo kailanman mababayaran ng buhay at danggal ng aking ina. Ang pangalang De Los Reyes ay wala ng halaga ngayong araw. Napasigaw si Doña Carmen habang hawak ang kanyang dibdib. Ang kumpanya ko, ang pera ko, ang dangal ko. Humagugo siya ng malakas bago bumagsak sa sahig dahil sa matinding pagtaas ng kanyang presyon. Humarap naman sa akin si Sister Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa matinding galit at pagkabaliw. Nagtaksil ka sa akin, Marcela. Ako ang nagpalaki sa'yo. Ako ang nagbigay sa'yo ng layunin sa buhay. Isusumpa ka ng Diyos sa ginawa mo sa akin. Hindi ang Diyos ang nagparusa sa iyo, Elena. Ang sagot ko habang nakatitig sa kanyang mga mata. Ang sarili mong kasakiman at galit ang nagdala sa iyo sa impyerno na ito. Ginamit mo ang pangalan ng Diyos upang manakit ng ibang tao at ngayon, siningil ka na ng kanyang katarungan. Lumapit ako sa gitna ng hapag kung saan nakalagay ang malaking leather chair ng chairman ng De Los Reyes Group. Inilabas ko mula sa aking leather briefcase ang kalahating nasunog na rosaryo at ang kupas na piraso ng terno ng aking ina. Dahan-dahan ko itong inilapag sa gitna ng upuan ng chairman. Nanay, ang pabulong kong sabi habang nakatitig sa piraso ng tela. Ito ang upuan na ipinagkait nila sa iyo ng 20 taon. Ngunit na yung araw, ipinapakita ko sa kanila na ang danggal ng isang mahirap na tulad mo ay mas mataas kaysa sa lahat ng kanilang yaman.
Bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok ang mga pulis kasama ang mga kinatawan ng National Bureau of Investigation. Leandro de los Reyes, Carmen de los Reyes at Elena de los Reyes ang pahayag ng opisyal ng pulis habang inilalabas ang mga pusa. Inaaresto kayo sa kasong arson, extortion, money laundering at grave coercion. Sumama kayo ng mahinahon. Pinalibutan sila ng mga pulis. Narinig ko ang mga sigaw ng pagmamakaawa ni Leandro, ang hagulhol ni Doña Carmen, at ang galit na sigaw ni Sister Elena habang pinipusasan sila sa harap ng buong bansa. Tinalikuran ko silang lahat. Naglakad ako palabas ng boardroom habang ang mga ilaw ng mga camera ay patuloy na kumikislap sa aking likuran. Walang luha sa aking mga mata, kundi ang malalim na kapayapaan ng isang taong nabawi na ang kanyang danggal. Ilang linggo, pagkatapos ng makasaysayang araw sa boardroom, ang buong bansa ay patuloy na nag-uusap sa mabilis na pagbagsak ng pamilya de los Reyes at sa pampublikong pagkabunyag sa mga lihim ni Sister Elena. Ang mga pahayagan radyo at balita sa telebisyon ay walang ibang laman kundi ang balita ng kanilang pagkakakulong. Nakatanggap ako ng ulat mula sa aking legal team habang nakatitig sa mga opisyal na dokumento ng korte. Si Leandro de los Reyes at si Doña Carmen ay hindi pinayagang magpiyansa dahil sa matitinding kaso ng arson, grave coercion at financial fraud. Ang mansyon nila sa Forbes Park, ang kanilang mga mamahaling kotse at ang lahat ng kanilang bank account ay pormal ng kinumpiska. Si Doña Carmen na dating hindi pwedeng tumapak sakali ng walang nakatatakit na mamahaling panyo sa ilong, ay nakasuot na ngayon ng kulay kahel na damit ng bilanggo sa isang masikip na kulungan sa Maynila. Si Leandro naman na dating nag-utos sa akin na dilaan ang kanyang sapatos ay iniwan ng lahat ng kanyang mga kaibigan at nagmamakaawa na ngayon sa mga legal aid lawyer para sa kanyang depensa. Si Sister Elena naman ay formal ng tinanggalan ng simbahan ng kanyang tungkulin bilang madre. Ang kanyang abyeto na ginamit niyang panakip sa kanyang kasakiman ay pinalitan ng kasuoto ng isang kriminal habang nahaharap sa mga kasong conspiracy at fraud. Ito ang batas ng karma. Hindi kailanman natutulog ang katarungan. Lumapit ang aking chief legal counsel at inilapag ang huling folder sa aking mesa. Madam Chair, ang pahayag ng aking abogado. Dahil sa foreclosure, nasa inyong mga kamay na ang buong kontrol sa De Los Reyes Group. Pwede niyo nang pamunuan ang kumpanya at maging isa sa pinakamayamang tao sa buong Asia. Tinitigan ko ang mga papel. Naisip ko ang mukha ng aking ina. Kung tatanggapin ko ang kumpanyang ito upang magpayaman at maging isang makapangyarihang leader ng korporasyon, ano ang pagkakaiba ko kina Leandro at Doña Carmen? Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagiging tulad ng iyong mga kaaway, kundi ang pagpapakita na may mas mataas na layunin ang iyong buhay. I liquidate ang lahat ng ari-arian ng De Los Reyes Group, ang malamig at tiyak kong utos. Ibenta ang kanilang mga gusali, ang mga lupain at ang lahat ng kanilang ari-arian sa pampublikong bidding. Nagulat ang aking abogado. Papasaran niyo ang buong kumpanya? Hindi, ang sagot ko habang nakatutok ang aking tingin sa salamin ng aking opisina. Gagamitin natin ang bawat sentimo na makukuha sa pagbenta ng kanilang yaman upang itatag ang Teresa Villamor Foundation. Ang pondong ito ay magbibigay ng libreng tulong medical, sapat na sahod pondo sa emerhensya at legal aid para sa mga mananahikatulong at mga manggagawang inaabuso ng kanilang mga amo. Ito ang pinakamagandang alaala na maialay ko para kay nanay. Ang perang minsang ipinagkait sa kanya nang siya ay nag-aagaw buhay ay magiging tulong na ngayon para sa libu-libong tulad niya. Kinuha ko ang aking bullpen at formal na nilagdaan ng charter ng pundasyon. Sa tabi ng pinto nakatayo si Rosario.
Payat at tahimik, ngunit may munting kapayapaan na sa kanyang mga mata. Hindi ko na siya ibinalik bilang aking pangunahing assistant, ngunit pinayagan ko siyang magtrabaho bilang isang simpleng volunteer sa bagong pundasyon upang magsilbi sa mga mahihirap at makapaghugas sa kanyang mga nakaraang pagkakamali. Salamat, Marcela. Ang pabulong na sabi ni Rosario habang yumuyo ko. Tumanggo ako sa kanya. Ang galit at puot sa aking puso ay dahan-dahang napalitan ng isang malalim na katahimikan. Hawak ang unang susi ng aming bagong pundasyon, handa na akong ihakbang ang aking mga paa patungo sa huling kabanata ng aking buhay. Ang kabanata kung saan wala ng tuhan, kundi ang payapang alaala ng aking ina. Nakatayo ako sa ibabaw ng sariwang damuhan ng isang tahimik na sementeryo sa Tagaytay. Sa harap ko ay ang malinis na puting marmol kung saan nakaukit ang pangalan ng aking ina, Teresa Villamor. Mula rito sa itaas, natatanaw ko ang malawak na tanawin ng bundok at ang asul na langit na walang kahit isang bakas ng madilim na ulap. Inilapag ko ang isang bungkos ng puting sampagita sa tabi ng kanyang lapida, kasama ang maayos at kumpletong rosaryo na dinala ko mula sa tundo. Nanay? Ang pabulong kong sabi habang hinahawakan ng malamig na marmol. Tahimik na ang lahat. Naisip ko ang buong paglalakbay ng aking buhay. Naisip ko ang gabing ibinuhos ni Doña Carmen, ang alak sa aking damit sa gala ang usok, at apoy na lumamon sa aming maliit na bahay sa Tondo, at ang matinding sakit nang malaman kong si Sister Elena pala ang naging daluyan ng lahat ng pagtataksil sa aking buhay. Minsan sa buhay ko, inakala ko na ang paghihiganti ang tanging bagay na magbibigay sa akin ng katarungan. Inakala ko na ang paglubog kina Leandro at Doña Carmen sa kangkungan ang magpapatahimik sa kaluluwa ng aking ina. Ngunit habang nakatitig ako sa pangalan ng aking ina ngayon, narealize ko ang isang mahalagang katotohanan. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpapanood sa iyong mga kaaway habang nakapusa sa loob ng kulungan. Ang tunay na tagumpay ay ang pagtangging maging isang halimaw na tulad nila. Ang hindi pagpapahintulot na ang kanilang lason at kasakiman ay sumira sa kapayapaan ng iyong sariling kaluluwa. Ang bawat tahi ng karayom at sinulid ng aking ina noong siya ay nabubuhay pa ay hindi lang pala para sa mga damit na ginawa niya para sa iba. Ang mga tahing iyon ang naging pundasyon upang muli kong maitahi ang sarili kong buhay mula sa pagkakapunit. Huminga ako ng malalim. Ang malamig na hangin ng bundok ay pumasok sa aking dibdib, isang hangin na walang amoy ng usok, walang amoy ng lason, at walang amoy ng galit. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang tunay at malalim na ngiti sa aking mga labi. Naitayo ko na ang Teresa Villamor Foundation. Ang mga mananahe at manggagawang tulad ni nanay ay mayroon ng proteksyon, tahanan at katarungan. Ang dangal na sinubukan nilang yurakan ay naging isang liwanag na nagbibigay na ngayon ng pag-asa sa libu-libong mamamayan. Tinalikuran ko ang lapida ng aking ina ng may payapang puso. Naglakad ako patungo sa aking kotse at ang salubungin ang bukas na may buong pananalig at malinis na danggal. Umayos ang ikot ng mundo at sa wakas nahanap din ng aking puso ang tunay na kapayapaan. Mga mahal kong tagapakinig, salamat sa inyong pagsama sa akin sa mahabang paglalakbay na ito ng buhay ni Marcela. Habang sinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko mapigilang mapaluha sa eksenang yon sa Tondo noong tinupok ng apoy ang maliit na altar ng kanyang ina habang si Doña Carmen ay tumatawa sa labas. Napakasakit isipin na sa tunay na buhay, marami sa ating mga kababayan ang nakakaranas ng pang-aapi at kawalan ng katarungan dahil lamang sa sila ay mahirap. Ang kwentong ito ay nagmula sa mga tunay na pira-pirasong karanasan ng buhay, isang paalala
na ang ating dangal ay hindi nasusukat sa kapal ng ating bulsa. Tulad ng isang sinulid na naputol sa kamay ng isang mananahi, akala natin ay katapusan na kapag tayo ay nasugatan at naitapon ng iba. Ngunit sa tulong ng pananalig at katatagan ng bawat naputol na sinulid, ay pwedeng muling idugtong upang makalika ng isang mas maganda at mas matibay na kasuotan ng ating buhay. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Marcela na ipagkaloob ang buong yaman ng Delos Reyes Group para sa isang pundasyon sa halip na angkinin ito para sa sarili? At tama ba na pinatawad niya si Rosario? Nasaan man kayo ngayon habang nagluluto sa kusina? Habang nagmamaneho sa gitna ng traffic? O habang nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho? Nais kong kumustahin kayo. Ano ang ginagawa niyo habang nakikinig sa akin ngayon? Ibahagi niyo naman sa comment section sa ibaba ang inyong mga saloobin at ang inyong sariling kwento ng pakikipaglaban sa buhay. Dito sa ating channel, may laging handang makinig sa inyo. Huwag niyo rin sanang kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa marami pang kwentong magbibigay ng inspirasyon. Nawai maging matatag kayo at patuloy na mamuhay ng may danggal at kapayapaan sa inyong mga puso. Pamagat ng kwento ang terno ng dangal, ang kwentong ito ay isinulat batay sa kwento ng ating tagapakinig na si Maribel, 35 taong gulang mula sa Cavite, na ipinadala sa ating programa kasama ang mensahe na kahit gaano katindi ang pang-aapi sa atin ng mga mayayaman ang ating danggal at pananalig sa Diyos ang tunay na mag-aangat sa atin. Paalala ang lahat ng tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay muling isinulat bilang katang-isip lamang at walang layuning manira o umatake sa sinuman. Ang kwentong ito ay nilikha para sa layuning magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe.